Magandang araw po sa inyong lahat. Magandang hapon, magandang gabi. Kung ano man pong oras kayo na maabot ng aking Facebook Live ay sana kayo ay masaya kasama ng inyong pamilya. At kung kayo nag-iisa ay masaya kayo sa Panginoon. Salamat po sa Diyos, sa Panginoon at sa Espiritu Santo sa isa na namang Facebook Live. At update ko lang kayo dahil may mga hakbangin tayo nilalakad, pero siyempre ang hindrance minsan diyan sa ating mga lakad, yung ating mga, siyempre paano natin masustain, paano tayo gumalaw ba. Pero isa lang sa mga bagay na minsan hindi maiwasan, para ba yung lahat ng galaw mo may bumabantay sa iyo makita mo talaga mararamdaman mo. So ganon siguro kahalaga sa kanila yung galawan ko, na isa lang ako nahamak. Pag gumagalaw ako talagang babantayan ka Sabi ko nga sa inyo, nababasa yung pakiramdam tsaka yung isip. Meron ho iyan. Lalo na pag nagkakaedad kayo, maintindihan nyo iyan sa ibig sabihin, maiintindihan nyo po iyan. Ang ating mata ko sa likabok. Pagod sa biyahe. Kararating ko lang. Ibig sabihin yung isa kong lalakarin sana hindi ko matuloy-tuloy dahil siyempre hapon na Naabot na ako ng abutan na ako ng gabi. Ngayon, paano ba ito? Siguro dapat lang talaga na gawan ko pa ng iba pang option para hindi lang isa, at least may mga dalawa, tatlo, para sakaling at least ba may tawag nito, may mga options tayo, open natin yung mga, bukas ba yung options. Kasi sa kalagayan ko, siyempre hindi naman ako mayaman, isa lang akong hamak at mahirap. Siyempre hanap tayo ng ibang paraan para masolusyonan yung aking kinakaharap na hamon ng buhay. Dahil nga sa trabaho, nakabinbin pa rin yung aking apila doon, at pati yung documents nakabinbin pa rin doon sa opisina namin. At talaga by the use of force, suma total talaga, gawin talaga ng officer diyan sa Coast Guard na hindi talaga ako ma-reinstate at i-delay niya ng i-delay. So diyan nyo makikita, mga kababayan ko, na sa panahon ngayon nasa madilim na kabanata itong kasaysayan ng kinasasadlakan ng ating bansa Talagang mahirap din talaga, pero at least aware tayo, at alam ko aware naman kayo. Nangangati talaga mata ko, excuse me. Na talaga madilim talaga. Opo. At gaya nga ng aking nasabi na uulit-ulitin ko, uulit-ulitin ko ulit ito. Panawagan ko naman sa Amerika, sinasagot ko yung panawagan ni late John F. Kennedy, inauguration of 1961 sa Amerika. Bagaman nagpahinga na si late Kennedy dahil inassassinate siya. Speaking of America, since na kayo naman yung may-ari ng Pilipinas, nakita ko at nararapat sa panahon na ito na nasasadlak ko kami sa isang matinding hamon, na bagaman alam ko dito sa Pilipinas ay pinaparami ninyo yung tinatawag na EDCA sites. Ano po ba ibig sabihin ng EDCA? Yung initial na, yung abbreviation na EDCA. Alam ko Enhanced Defense, ano ba tawag yan? Enhanced Defense, ano ba tawag nito? Ayan na nga Enhanced Defense Cooperation Agreement. So ang Enhanced Defense Cooperation Agreement is a 2014 pact, the Philippines and the United States allowing US forces expanded rotational access to designated Philippine military bases. It aims to boost defense capabilities, maritime security, and humanitarian response while strengthening the US or the alliance without establishing permanent US bases. Bagaman ito in the motive, in the template, within the bounds
limited bounds of defense cooperation. Ang isa pong katotohanan dito na under Proclamation 2695 issued by then President Harry S. Truman 1946 na granting the Third Philippine Republic its independence. At alam naman ho natin na kahit anong mangyari, tanggapin natin at sa hindi, Amerikano pa rin yung may-ari ng Pilipinas. At it's because of, masabi ba natin, political correctness. Opo. Political correctness, it granted the Philippines its independence para mawala ba yung tinatawag na colonialism. The other term for colonialism is slavery. Parang ganun. Kasi may Panginoon ka. So therefore, yung sa ibaba mo, nasa sakupan mo, it's a sort of colonialism. Or the other term is slavery. So para maiwasan iyan, binigyan tayo ng independence ng Amerika. At itong ang sinasabing EDCA is just a for political correctness. Opo, kaya nga nagkaroon pa ng EDCA, and of course to give the Filipinos masabi man na yung a sense of respect, opo, a sense of nationality. Kaya nga nagkaroon tayo ng tinatawag pa na EDCA. So para may pakita ng Amerika na tayo ay ginagalang pa rin nila. Pero pakatandaan natin, may galawan ho yung traidor na dragon. Bakit to tinatawag ko traidor na dragon? Kasi nga meron talaga yung galaw yung dragon dito. Patraidor kung bumira, yung sinasabi nga dyan na maglabas muna ako rito. Patraidor ho. Pero bago ko ituloy, inform ko kayo, na-share ko pala itong sa ICC ng day 4 na confirmation of charges doon po sa kaso ni former President Rodrigo Duterte na kasalukuyang nakapiit po sa Hague, doon po sa International Criminal Court. So baka sabihin nyo, nilagyan ko pa ng credit to International Criminal Court. It is not necessarily na binibigyan ko sila ng tawag nito, ng paggalang ba or nirerespeto ko sila. Hindi ho. Ang credit to kasi sila kasi ang may gawa niyan, at least alam ba ninyo yung source, kasi hindi naman pwede na tanggapin ko yung karangalan na yan, hindi naman ako ICC. Di po ba? So ganun lang ho iyan. Kasi sa trabaho namin, ganun din sa trabaho, kahit na yung tao binastos ako, winalang hiya, ginagalang ko pa rin kasi nga may suot siyang uniforme. So ganun siya. The sense of professionalism kailangan nandun pa rin, bagaman na yung pagkatao niya, wala nang valor sa akin yung pagkatao niya. Sinasaluduhan ko siya, ginagalang ko siya. It's because may uniforme kasi. At yung doktrina sa amin sa Coast Guard, ganun talaga. May professionalism, nasa Coast Guard credo naman iyan. Naka-take off naman kami at syempre na-trained ho kami. So ganun ho. So I don't know, hindi ko lang alam sa lahat kung ganun man yung pagtanggap nila, kung ganun man yung pagtingin nila. So hindi ko na ho call iyan or hindi ko ma-measure kung gaano yung level of professionalism ho ng lahat ho ng members ng Philippine Coast Guard. May kanya-kanya kasing level yan kung paano nila ma-digest, paano nila matanggap, paano nila ma-decipher, paano nila isa puso, paano nila isa damit o isa buhay yung doktrina ho ng isang pagiging Coast Guard. So ganun ho, kaya nilalagyan ko yan yung pag-share ko tungkol dun sa ICC kanina. Na-late nga ako dahil siyempre may lakad ako So kaya nilalagyan ko siya ng CTTO. Okay po. Ngayon balikan natin ho dito yung galawan talaga ng Communist China. Ito ho. Traidor kasi kung bumira ang China no. Yan. Yung nasa loob ho namin dito ng Pilipinas, karamihan ho dito, syempre ay napalitan na ho yung mga lahi niyan. Nag-aasawahan ho, nag-aasawahan. At dahan-dahan ganyan ho yung galaw nila. Kasi in particular, pagka meron kang dugo na tanim nila, syempre isusumon nila yon. Paano nila isusumon?
Siyempre, bubulungan ka nila, dugo ka, tanim ka ng dragon, amin ka, ganito. Ba't ka magano? So, ganun yun siya. Kahit i-DNA test ka, siyempre, yung labas niyan, magpapakita na sino ba. So, ganun. Dapat ang loyalty mo sa amin. Nangyayari din ho sa ibang lahi niyan. Opo, hindi ko nalang banggitin kung anumang mga lahi, kung anumang kalakaran nila. Siyempre, baka masabi sila, masyado namang marami akong alam at sinusunog ko pa sila. Abay, hindi naman. Kaya nga hindi ko binabanggit Pero dito sa galaw ng dragon, sinusunog ko kayo. Opo. At dapat lang talaga. Kasi nga, itong balikan natin yung EDCA, kung halimbawa sabihin ko sa inyo, ako halimbawa yung presidente ngayon ng Pilipinas, at kung talagang pinanindigan ko na ako'y presidente at kung mahal ko talaga yung mga Pilipino, kung ano yung ipinangako ko, dapat gagampanan, gagawin ko yun. Opo, kasi may kapangyarihan ako Pero ang nangyari, hindi ho. At para naman matakpan iyan, yung pagkatraidor ko halimbawa, na tinatraidor ko na kayo, kayong mga Pilipino halimbawa, kung halimbawa na tinatraidor ko na kayo, siyempre bubuksan ko yung EDCA sites, dadamihan ko yan, i-allow ko at the same time. Bakit? At least para makita yung loyalty ko sa Amerika, kasi pati Amerika gusto kong utuin parang ganun bang labas nun, di ba? At bago ko pala ituloy itong aking mga videos, naka-save ito at ina-upload ko po sa YouTube. So ganun. Kaya baka splice nila ito. Problema nila iyon. Bahala kayo, mag-splice kayo dyan. So tuloy ko lang. In short, 2 birds in 1 stone or 2 face. Bakit 2 face? Siyempre, pakita ko na loyal ako sa Amerika para hindi ako masunog. Kahit na bagaman palimbawa, pag ako i-DNA nyo, sigurado, halimbawa, may dugo na Chinese halimbawa. Kasi talaga kung ako presidente, tulad ng presidente natin ngayon, kita naman sa mata, kita sa mukha, talagang hindi mo maitanggi kahit na anong itanggi mo. So ganun lang ho. So 2 birds in 1 stone, loyal ka sa Amerika, pero at the same time, yung Pilipino, inangat mo, tapos binitawan mo sa itaas. Kasi ano bang patunay na kung talaga yung puno ay mabuti? Abay ito nakasulat na iyan sa Biblia, hindi basta-basta ma-question iyan dahil talagang ang nakasulat sa Biblia talaga katotohanan iyan. At ngayon nga, nananawagan ako sa Amerika na tama yan. Alam ko rin naman, saka alam nyo rin Amerika, baka sabihin nyo na hindi ko alam. Alam ko Amerika na alam nyo rin, ginagago kayo ng tanim ng dragon. Paramihin dito yung EDCA sites, para makita yung loyalty, ganito ganyan. Pero at the same time sinisira yung bansang Pilipinas. Paano sinisira? Yung pagiging isang Pilipino, sinira pinangakuan, hindi ginawa. Tinraidor Opo. Paano masabi na tinraidor? Tulad ako, nagsasalita ako nung time na kinuha si Duterte rito, si former President Mayor Duterte, nagsasalita ako rito laban sa ginawa sa kanya. Kaya ngayon, itong nangyari sa akin, tinanggal ako. So, hindi man ito, wala man ako patunay na dahil doon tinanggal ako. Pero isa malinaw yan kasi supporter ako ni Duterte. At saka, mabukal talaga ako. Kailangan ko talagang sabihin yung katotohanan. Kasi kung maduwag tayo na magsabi ng katotohanan, cowards go to hell. Liars and cowards go to hell. Liars and cowards. Cowards to hell. Malinaw nakasulat sa Biblia na nasa Apocalypse po yan, Revelation 21 verse 8. Buksan nyo na lang ang inyong Biblia, sana magbasa-basa tayo. Dahil po isinulat iyan, 2,000 taon na mahigit yung nakalipas, pero yung sinulat doon talagang nangyayari ngayon. Opo. Paano po ba tayo makapaniwala na yung sinusulat sa Biblia ay makatotohanan o katotohanan? The Bible is truth. Paano ba yan? Nasusulat din yan sa Mateo 24, sulat ko, 24. Lagyan ko ng emphasis, emphasis verse 25, kasi sinabi ng Panginoon na sinabi niya yan ahead pa. Yan. Kaya
makapagtitiwala tayo na sinabi ng Panginoon iyan na talagang mangyayari at mangyayari talaga. So ganun ho talaga yung galawan ng dragon. At hindi rin ho ako hinto, talagang ipapaalam at ipapaalam ko ito at ulit-ulitin ko. Kung may makadebate man ako, halimbawa live, mag Facebook live tayo, discourse yan, no? Tulad yan yung dragon. Isa dyan, yung dragon, yung flag ng Communist China, inflate mo yan, ha? Inflate Communist China flag and see the red two-eyed beast. Nandyan ho. Si Vespasium Parabellum. So, ganun. Baka sabihin nyo, makulit naman ako, inuulit-ulit ko. Tama lang ho iyan para ma-refresh, ma-remind. Kasi ho, pagka laging na-refresh, na-remind, at least maka-inculcate sa isip natin. Ganun lang ho yan sa mga kalsada, yung mga signages, di ba, na ulit-ulit yan, halos nga permanente na nga yan. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, lagi kang natuturuan, lagi kang nare-refresh pag meron hong mga warnings o paalala o mga placards. Ganun ho siya. So itong pagpe-Facebook live ko, this is a way na para ho ma-expose dito yung galawan ng dragon. Again, ulitin ko, two-face ho lagi iyan. Pakita ko, halimbawa ako ang presidente, no? Ako ang presidente ng Pilipinas ngayon. Pakita ko na loyal ako sa Amerika. Paramihin ko yung EDCA sites dito, pero at the same time, winawasak ko yung pamilyang Pilipino o bawat Pilipino. Yung kanilang pag-asa, yun ang binasak ko. Inangat ko sila kasi umaasa sila sa akin, tapos bibitawan ko, hindi ko naman sila sasaluin. Gaya nga ng sinasabi sa kanta na, I'm afraid to fly, and I don't know why. Jealous of the people who are not afraid to die. It's just that I recall, back when I was small, someone promised that they'd catch me, but then they let me fall, and now I'm falling. Catch me if you can. So ganun ho siya. Kaya pangakuan ko kayo pero hindi ko ginagawa. Ibig sabihin, ano yon? Paasa sa wala. That is the very idea of killing the Filipino spirit. Ganun ho ka traidor yan, di po ba? O ngayon, nakita nyo na yung sikreto ko. Ngayon liban pa ho sana dyan, Amerika, kung i-DNA nyo ho, kasi ho, patunay yan. Magpustahan ho tayo, pwede yan. Opo. Pwede ho akong pumusta, sabihin nyo na lang ho sa akin. Pwede ho, ipusta ko rito, implant device, 4 na piraso yan. Yan. Pusta ko yan. Meron pa dito sikreto sa kanan, no? Yan. Pwede ho. Bigay ko na pusta yan, yan, no? Tapos yung mga nakatagong talino rito, naka-stack pa, sige, labas ko lahat. Ibibigay ko. Pwede kong ipusta yon, pero sigurado yan, alam ko rin Amerika na alam nyo na ginagago kayo ng tanim ng dragon dito, pinapabayaan nyo lang. Pero sana i-take note nyo. Kasi bakit ko nasabi yan, ganito, yung kasaysayan ng Pilipinas sa pananakop ng Amerika dito sa Pilipinas, lalo na yung Spanish-American War, no? Kaya kumampi yung Pilipino sa mga Amerikano dahil sa pananakop ng mga malulupit na Espanyol, at ang nangyayari nga dito sa Pilipinas, nag-aasawahan sila. Meron ako dati na boss, istura niya Espanyol pero yung asawa niya inchik. Hindi naman ako xenophobic, Hindi ko naman sinasabi lahat ng inchik ganon yung isip. Kasi bakit? Meron nga dyan sa Iloilo sa Iloilo City, meron ho dyan kwento na yung isang inchik na lalaki nakapag-asawa ng Pilipina at ayaw ng kanyang mga magulang at galit na galit. Ang ginawa, dahil yung lalaki Filipino-Chinese man siya, mayroon ho siyang prinsipyo at mahal niya ang kanyang asawa at kanyang anak. Ang nangyari, syempre, hindi na ho nakakita ng araw. Opo. Yung inchik na Filipino-Chinese, yung kanyang Pilipina na asawa at yung kanilang anak na babae ay hindi na ho nakakita pa ng araw. Opo. Hindi na po nakakita ng araw iyon kasi matunog na balita iyan dyan sa Iloilo City na talagang pinagpahinga ho sila. Niligpit ho, parang ganun ba? Ganun ho siya. So, itong pag-i-expose natin, sabihin man ninyo na hindi ka ba natatakot? Hindi ho, kasi bakit tayo matakot? Kasi katotohanan yan
Hindi ho tayo natatakot dyan. Mas gusto ko nga sana makaharap yung duwag na Diablo eh. Opo, totoo yan. Totoo yan. Gusto ko siyang makaharap. Sikreto laban sa sikreto. Yan. Gusto ko siyang makaharap. Sikreto laban sa sikreto. Tulad kanina, naglalakad ako. Kita ho. Kita yung galawan nila. Talagang monitor eh. Opo, monitor. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ultimong galaw ko rito, monitor eh. Wala akong problema kung yung mag-monitor sa akin. Halimbawa, CIA, aba okay lang ho sa akin sa CIA. Kung halimbawa, kayo halimbawa, gumalaw, okay lang ho. At kung kinakailangan nyo yung aking tulong, sabihin nyo lang, hindi ako nagpapabayad. Libre lang ho. At tinatawagan ko pala si Nick Woodman. Nick Woodman, if my Facebook video, my Facebook live reach your attention, you can visit the Philippines and I am very willing to give to you ideas stuck in here. It's for you free of charge, and if ever you meet, you see and you meet success again, well, it's up to you. Hindi naman ako nagpapabayad. But then, gusto ko lang na meron kayong tinatawag na brand. I would like to help you to revive, to recover, to make your brand successful again. Yung founder and CEO ng GoPro. Opo. Pwede ko bigay sa inyo, i-share sa inyo yung aking talino. If you can come visit the Philippines, magkita lang tayo dyan sa US Embassy. Dyan na lang ihanda mo lang, you just prepare the whiteboard marker, stall, okay na yon. Wala nang problema sa akin. Hindi nyo kailangang bayaran. At kung hindi man totoo yan, may implant device pambayad. Pero I assure you, hindi na kailangan kasi ino-offer ko naman ito kay Elon Musk. Kung gusto ni Elon Musk, yan. So kung gusto mo Elon Musk, nasa sayo yan. Nasa sa inyo. So, bakit ko ba ginagawa ito? Again, panawagan nga ni John F. Kennedy, to my fellow citizens of the world, ask not what America will do for you, but what together we can do for the freedom of man. Kaya nga ito, for the freedom ho, kasi yung tanim ng dragon, traidor ho. Maka-pro in America siya, but then yung ginagawa niya, winawasa kaming mga Pilipino dito. Yan ang patunay na talaga hong tanim siya ng dragon. Liban doon sa kanyang mata, sa kanyang muka, talaga hong kitang-kita yan. Ganon o ka-traidor yan. Ngayon sir, alam mo naman sir kung sino ka. Ang dami ng intelligence mo, tulad kanina, nagmo-monitor. Talaga hong identify kayo eh. Wala lang akong mga videos ng na picturean kayo, i-CI din kayo, i-counter kayo. Gano, alam ko rin yung galawan ng intelligence. Alam ko rin wala lang akong resources, wala lang akong grupo, pero alam ko rin kaya ko rin kayong, pag ako may resources, halimbawa, ako may grupo, kaya ko rin kayo. Pati yung nakatago sa utak ninyo, pwede yan. Pwede yan. At dito, na-expose ka na sir. Na-expose ka na. Na yung pangako mo sa amin, pinangakuan mo kami, tinraidor mo kami, kasi patunay yan na tanim ka ng dragon. Lahi at tanim kayo ng dragon. Ganon yan. Ngayon natatakot kayo siguro dahil baka pag may ginawa kayong hindi maganda, kapalit din yung buhay ninyo. Magkaubusan naman tayo niyan eh. Kasi bahala na yung Diyos sa inyo. Ganon yan. Nakasulat naman yan sa God's vengeance, God's vengeance. Nasa Romans chapter 12 verse 19. Confident na ako dyan, Romans 12:19. Ulitin ko nga, tingnan ko nga ito. Romans 12:19. Tama nga. Nasa Romans 12:19, nakasulat din yan sa Deuteronomy 32 verse 35. Again, nakasulat sa Romans 12:19, Romans chapter 12 verse 19, and Deuteronomy chapter 32 verse 25.
Kaya yung mga tanim ng dragon, lalo na dyan sa Congress, sa Senate, identify na ho kayo. Kahit na nilalansin nyo kami, loyalty nyo sa Amerika, pero at the same time, patraidor yung biran, yung galaw ninyo. Bakit ho? Oo, sige, pro-American kayo, pero ang ginagawa ninyo, it's not nation building. It's because during the American occupation, and after the surrender of Filipino fighters during the Filipino-American War, ang ginawa ng Amerika, Amerika, ito makinig kayo, you built the Philippines. Opo. Kaso lang itong malungkot dahil ito yung sinabi ni yung sinabi ni Manuel Quezon. Ano sabi niya? I would rather have a country run like hell by Filipinos than a country run like heaven by Americans. Ibig sabihin, kasi si Manuel Quezon was the first president of the Commonwealth. Commonwealth Philippines was the first president was Manuel Quezon. Ibig sabihin, nakita niya paano magpalakado yung Amerika, nation building by education. No? Marami kayong in-educate sa amin ng mga Pilipino. Matunog ho yan, nakasaysayan, and by the word of mouth, verbal, na yung kasaysayan ng Pilipinas, na nung mga panahon na mga lolo't lola namin, elementary pa lang ho, nagtuturo na sila. Ganun ho kayo. At hindi ho yan pambibintang, at hindi ho yan dahil sa kwento. Nakwento yan sa akin ng lola ko na si Lola Kunsing, at iba pang mga kwento na narinig ko. At isa mismo na dinanas ko diyan sa Asian Theological Seminary, na ginanap diyan sa Iloilo Christian Reform, yung masteral course na kinuha ko, New Testament survey. Nagkaroon ho ako diyan ng Amerikanong professor. Opo. Doon ko natutunan at doon ko na-realize ang galing talaga ng teacher ko diyan sa Asian Theological Seminary sa tinatawag na masteral class. Opo. So to my American teacher, probably you heard of my previous life, of my previous faith after ng masteral ko. Maybe you were saddened, you were sober that it did not turn out well. Kasi nagkaroon ako ng tinatawag na mga challenges sa buhay, na pariwara ako, pero hindi ako sumubsob o lumublob doon sa kasamaan. Enough na sa akin yun na nakita ko yung kasamaan, kasi ito na nga, nasabi ko naman sa inyo ito, at sasabihin ko ulit ito, pinag-aralan ko ho yung kasamaan. At ayaw ko na hong bumalik doon dahil nakita ko sa paggawa ng kasamaan, wala ho talagang bungang matino iyan. Opo. Kaya ayaw ko na pong bumalik sa ganong lakad. And rest assured to my American teacher, although na pastor ka ng ibang denomination, I assure you teacher, na yung tinuro mo sa amin, the things that you taught me way back in 1996 at the masteral class, the New Testament survey, are intact. Nandito ho, teacher. Nandito ho. At salamat sa Diyos. To you, teacher. And God bless you, and to your family. God bless the America and the American people. At sinasabi ko ito, ulit-ulitin ko ito. Again, ba't ko ba sinasabi ito na patungkol sa Amerika? Hindi ho tayo nagsisipsip dito. Hindi ho. Willing ho ako, ulit-ulitin ko ito. So CIA, naka-expose na ngayon sa YouTube yung Spanish scientist. He was a Spanish scientist who invented the brain implant device, pero meron siyang tinatawag na American citizenship, and you took that man to invent, you sponsored him to create the brain implant device. And if he is still around, willing ho ako to face him. You just choose at what time, what place, wherever. Live ho, sige. And with the help of God, I will unlock his secret. And his secret is a piece of cake. Ganun lang ho. Implant device, meron ho dito. Again, I'm calling you CIA. I have no ill feeling against America or the American people.
Willing ho ako na ibuhos sa inyo. And I'm very willing ho na talino ko ibuhos sa inyo sa Amerika. Ayaw ko ito ibigay sa traidor na dragon. Opo. Kita ko rito yung mga babae nila, mga tanim nila. Ang gaganda ho. Ang puputi, ang gaganda. Siyempre maputi maganda sa mata Yung iba talaga maganda. Meron talagang maganda. Pero alam ko yung galaw. Pain tanim. So yun lang ho. Kaya dito halimbawa, balikan ko ulit. Halimbawa kung ako presidente, kung talagang masabi na ikay maka-pro-America, dapat you have to build and strengthen a country. Ang ginagawa, hindi ho ano sabi ni John F. Kennedy? To my fellow citizens of the world, ask not what America will do for you, but what together we can do for the freedom of man. America, this is not freedom of man. Nagsiservisyo ako sa Coast Guard, 24 years ako sa Coast Guard, tinanggalo ako. Hanggang ngayon nagsisuffer ako 10 months Mantakin nyo gaano kahirap yan. So sa mga kababayan ko, wag na ho tayo, alam ko naman marami ho, na tayo niluloko na lang. Meron no isang abogado diyan nagsasalita kung ano-anong kasinungalingan pinagdadaldal niya. Bagaman ho, may mga katotohanan na binubuksan, binubulgar, talagang kinokontra niya pa rin. At talagang nakasaad naman yan sa Biblia. Ano ba yon? Hidden things. Yung mga nakatago shall be exposed. Shall be exposed. Opo, nakasulat yan sa Ecclesiastes chapter 12 verse 14. Opo. Yan. So baka sabihin nyo, nang bibintang tayo, hindi ho. Nakasulat yan sa Biblia. Buksan nyo na lang po yung Biblia. Hidden things po, lahat ng mga nakatago, talagang i-expose yan. So America, naiintindihan ko yung point ninyo na nagpaparami kayo ng EDCA sites is because you have to suppress or to control the dragon, to prepare for the awakening of the dragon. Kasi talaga yung dragon nagising yan Opo. Nagising yung dragon. Paano siya nagising? Way back noong 1976-77 kasi namatay si Mao Zedong 1976 Ang pumalit sa kanya si Deng Xiaoping, and 1977 nagbukas yung binuksan ni Deng Xiaoping yung Communist China sa buong mundo. Kaya nga sinabi yan ni Marcos, the rise of Communist China. Yan. I-post ko the rise of Communist China. So market is work it. Work it, war of technology. Basahin nyo. Nandyan, nakasaad naman ito pala, to conquer a nation, nandito. Post ko pala. Yan kalimutan. I-post ko. Yan So, paano yan sa baba may nakalagay doon. Market is work it, TechCram, TechRo, TechWar, War of Technology. So ganun siya. Kaya sa Amerika, to President Donald J. Trump, sir, what you're doing is right. You make America great again. You revive the American economy and you revive the American spirit. Tama ho yan, sir. What you're doing is great. Make America great again, and America cannot fail. If America fails, then the world is lost. Fate and destiny of America. Fate and destiny of America. Puntahan ko dito si Reagan Library. Saglit Targets were selected without validation. Officers acted for personal reasons. And
decisions were taken Ito. locally. All of this destroys the assertion that there was a mutually agreed common plan. I will elaborate. P1160 claims hierarchical transmission. Mrs. Marcos and I express our gratitude. 1820. Welcome to Washington. For personal motives. Those propositions cannot comfortably coexist. P3 explains that certain officers acted outside any common I plan. did not come to burden you further with additional problems, Mr. President. Incident 49, P1207. For I know Instructions to local officers without evidence. that as I have said in many a speech, before my own people and before the world, 1207. fate and destiny has decreed that the United States of America be the trustee of modern civilization against the threat of a possible second dark ages. Tokhang operation. And America cannot fail. Therefore, we, the Filipino people, come and bring to you a prayer. Not God and His divine providence may grant you guidance, strengthen both your heart and hand, so that that hand may be strong on the lever of power and save our humanity. If America fails, then the world is lost. And thus, Mr. President, I can assure you So, yun na ho. that throughout all So, ganun ho siya. Tawag nito. May gusto akong i-post, nakalimutan ko eh. So, ganun ho. Fate and destiny of America cannot fail. So, bakit ho ba ang pagkatraidor, yung pagtatraidor, ay hindi ho basta-basta nasusupil? Kasi ho, ayan, nakasaad na, pinost ko na ho. Corruption is the modern day opium. Ha? It's the modern day opium, yung corruption. Yan ho siya. the American thing again, you divide the American economy. So, ganun ho. Opium is corruption. Ang dami ho niyan. Sa ngayon, nakakatakot talaga kasi bakit to? Nababayaran ho yung karamihan eh. Pero, alam ko ho, meron namang mga tao na may prinsipyo pa na hindi ho nagpapabayad at nakahanda ho na tumayo sa katotohanan. Kasi ho, pag hindi na ho tayo tumayo, wala na hong magsasalita, mapapahamak ko tayo lahat yan. Tulad yan, yung isang malakas na vlogger. Si Jam Magno. Sino yun? Si Jam Magno. Mantakay mo, dati supporter yan ni Duterte. Grabe ho yung kinulimbat. Kumbaga, tinake advantage niya eh. Paano ba yan? Paano ba sabihin yan? Si Jam Magno, paano ba niya yung tawag nito? Ano bang termino doon? Yung para bang tinake advantage ba niya? No? Binigyan siya ng mga privilege, ganun. No? I-rephrase ko yung statement, ano? Paano ba yun? Tinake advantage niya. So, dahil may mga privileges siya noon, dahil siyempre supporter siya ni Duterte dati, tinake advantage niya. However, ngayon, iba na ho yung tono niya. At yung pagiging English, it's not a hard thing to speak the language. I can speak the language. No? Ganun lang ho iyan. And to say that the Vice President is not enough or doesn't have the credibility, doesn't have, what do you call this one? Credentials. We know for a fact that the Vice President is a lawyer. Opo, lawyer po si Inday Sara. So mabigat to na credentials yan. So I don't know kung ano bang credentials to ni Jam Magno. Bakit na ang lakas ng loob niya, tawagin niya na walang credential yung ating Vice President. Ewan ko, baka siya siguro lawyer din, no? O baka isa doon, si lawyer, baka nga hindi pa worthy na si lawyer kasi baka hindi naman siya sundalo. Kasi sa mga Navy,
At sa Coast Guard, tinatawag ko namin dyan yung sea lawyer. Mahilig lang mo makipag-discussion pero hindi sa sea lawyer. Naghahanap lang siya ng mga punto-puntos ba? Mamumuntos lang. Ibig sabihin, pamimilosopiya. But then, the word sea lawyer or the vocabulary sea lawyer is not really a lawyer. Termino ho yan sa mga tao na mahilig lang hong mamuntos. Ha? So, again, ano bang credentials ni Jam Magno para ho sabihin niya na the Vice President do not have credentials? Ha? Wala hong talent. Mali ho yan. Mali ho. Ang isang patunay dyan, si Inday Sara, now the current Vice President, mayor ho siya, Vice Mayor and Mayor ho, si Vice President Sara Duterte dati, at nakita ho talaga paano i-manage ho yung Davao. Ano hong patunay yan? Gamitin na ho natin ang Biblia. Talaga hong, siguro si Jam Magno, baka makarating itong video ko kay Jam Magno, pwede ho kami mag-debate. I challenge you Jam Magno, Jam Magno. If you wanna discuss, if you wanna debate in English, well, I can do that. Let's go. If my Facebook live reach your attention, and if you wanna debate, and what credentials have you to say that the Vice President have no credentials, well, we can have a debate. Just say what topic, and what debate rules. Or if you want, you can choose any topic and then we can talk in English. Okay? So Jam Magno, if my Facebook live reach your attention, we can do a debate. So ganun lang ho. So halimbawa, tawagin kayo halimbawa ng isa namang kung ano nung pinagsasabi nila. Ganun lang ho. Sabihin nila halimbawa, siraan ka ng ulo. Tanungin nyo kaagad, bakit doktor ka ba? Pag nagsabi siya, halimbawa, hindi naman si doktor, di siya yung siraulo. Bakit ka mag-rate ng isang tao, di ka naman doktor? Tulad nga niyan, sino ba nag-i-issue ng death certificate? Di po ba mga doktor? Kasi nakalagay sa death certificate yung date and time na namatay yung tao. So yun yung sabi namatay. Halimbawa, sa mga police report, sa mga report sa investigasyon, ang binabasihan ho dyan, yung report and the surrounding circumstances, mga ebidensya, yun ho siya. Hindi pwede yung sinasabi lang na excuse me, na marites. Hindi ho pwedeng ganon. So baka mapalayo-layo tayo. So yung aking patunay na panawagan sa Amerika, to my fellow citizens of the world, ask not what America will do for you, but what together we can do for the freedom of man. So yun yung panawagan ni John F. Kennedy. So kaya manawagan ako sa Amerika. At ini-expose ko ho yung tanim ng dragon dito sa Pilipinas, bagaman pabor, halimbawa sa EDCA, paramihin yung EDCA. Well, on my part, I have no question, I have no tawag nito. I have no question with that. Sino ba naman ako para mag-question dyan? I have nothing against it. Siguro that's the proper term, ano? The proper term siguro, bakit dumadami ang EDCA sites dito sa Pilipinas? I have nothing against America and nothing against EDCA, because I know for a fact, history and truth, that America gave the Philippines, the Third Republic of the Philippines, its independence, issued by then President Harry S. Truman, 1946, Proclamation number 2695, the McDuffie Act. So ganun ho. I know for a fact, and I have nothing against it. The only thing na ini-expose ko rito is yung tanim ng dragon. So ganun ho sila. Kita sa mata, kita sa mukha, at yung galawan ho nila, traidor. Traidor ho. So I know America, you need to wake up. You need to wake up, and I know your worries. Ang worries ninyo dito sa Pilipinas kung sino ho dapat pagkatiwalaan kasi ang dami ng traidor dito. It's because mismo nga sabi ni Hey Scott Ritter, I remember your name. And how in the world you said na America hates you? America hates the Filipino people. Well, Scott Ritter, if my Facebook live reach your attention, we can have a live discourse. We can talk about the things that you said, and
I would implore, I call upon your wisdom, knowledge, experience, and you as a former U.S. Soldier, I suggest that you should provide your proof to back your claim. So, ganun ho siya. So, I will show you some short clip dito about America. Kasi ito si if there is no one, nothing to speak against Scott Ritter, that statement of Scott Ritter will remain in history as truth. Ay hindi ho. That is not true. One thing is for sure, Scott Ritter do not speak for America. One thing for sure, Scott Ritter do not speak for the Filipino people. Anong authority mo, Scott Ritter? Do you have any authority to speak for America? You do not speak for America and you do not speak for the American people. Stupil ka na. We did not have a discourse yet. But then the very statement now is stupil. Stupil your claim.